Usapan natin ngayon, ito po, no? Napirmahan na po ni Pangulong Marcos ito pong 2025 budget at katulad po ng inaasahan natin, ito po ay pinasa yung tinatawag natin Martin Romualdez budget, no? Nasunod po si Martin Romualdez. Siyempre, inaasahan po natin dahil wala naman pong kapangyarihan yung Pangulo na ibalik yung mga tinanggal. So talagang zero po ang PhilHealth. Pagkatapos po ay yung AKAP nariyan pa rin, yung mga ayuda nariyan pa rin. So dalawa lang po yung binito ng Pangulo. Ang tingin ko itong bito na to ay para lang masabi na binito niya. Pero syempre pangunahin para po yung education ay mas mataas kaysa po dito sa iba pang mga pagkakagastusan. So matagumpay na naman ang pamilyang Marcos Romualdez, lahat po ng kagustuhan nilang maganap sa ating budget, lalong-lalo na po yung AKAP, lalong-lalo na po yung pamimigay ng ayuda, ay nariyan pa rin po, hindi po binito ng ating Pangulo sa kasawiang palad. Iyan. Okay. Pag-uusapan din po natin, no? Ano na po ang naganap? Ito po. Meron po tayong deficit ayon po dito kay sa nagbabalik na si Ted Filon na 1.2 trillion ang budget deficit po natin. Ayan. Tapos po, New Year na. Yung mga nagsasabi po na darating na noong pang June. Parating na raw yung ICC warrant of arrest kay Tatay Digong. Kumusta na kayo? Buhay pa ba? O dehin bukiki na lang. Baka hindi na namin maalala. Ha? Baka hindi na namin maalala na sinabi nyo bago sabagay may isang araw pa, bago daw pumasok ang bagong taon ay meron na pong sigurado sila. Pero buwan-buwan po yan mula po June, July, August, September, October, November. Tapos bandang huli po ay yun na nga po, no? Bago magkatapusan ng 2024, lalabas na raw yung warrant of arrest ni Tatay Digong. Kumusta na kayo? Buhay pa ba kayo? Buhay pa ba kayo sa mga kasinungalingan nyo? Okay. Ano pa ba? Ayan, mga follower po ni BBM, kanya-kanya pong paliwanag tungkol po sa gusto pa rin po talagang isalba yung kanilang amo eh. Hindi na po nila mapangatwiranan yung kapalpakan po ng kanilang amo, lalo na po itong pagkakabaon po natin sa utang. Pinakamalaki pong nautang sa lahat po ng presidente, no? Pinakamalaki po yung nadagdag na utang. May bagong paliwanag na naman tong mga follower ni BBM. Yan pong lahat na yan ay tatalakayin natin. Usapan natin, no? Unahin na po natin bago po itong sige, unahin na. Kung ano na yung una rito, no? Si Pangulong Marcos po ay pinasa na ngayon o pinirmahan na po ngayon ang national budget para sa 2025. At katulad po, hindi po tayo umaasa na may malaki pong pagbabago rito unless nasabihin ni Pangulong Marcos na binabalik ko yan sa inyo, ayusin nyo. Kaya po yung sinasabi na pinag-aaral na mabuti, dalawa lang pong item ang binito ni Pangulong Marcos. Alam nyo po, ang katotohanan, hindi po talaga, once po na tinanggal ng Congress, yung mga budget na yan. Kaya po yung mga controversial, halimbawa po yung budget po natin sa PhilHealth na siniro po. Pag pakikinggan nyo si Jam Magno, lilituhin lang kayo kasi siya rin lito rin. Wala pong kinalaman kahit na po ano itawag nyo riyan, kahit na tawag nyo pa riyan ay kung ano-ano. Zero po ang budget ng PhilHealth sa General Appropriations Act. No? Yun lang po ang katotohanan. Zero po. Ngayon, ang tanong natin,
Pag nangolekta kayo ng tax, dito po sa tinatawag natin sin tax, yung mga 80% po ng sigarilyo o mga tobacco products, tax po yan. Direkta po yan sa PhilHealth. Saan po mapupunta yan kung siniro nyo po yung PhilHealth? Ibig sabihin, hindi po pwedeng tumanggap ang PhilHealth mula po sa national government. Appropriated na po yan. No? Appropriated na po yung mga taxes. Certain amount ng taxes ay mapupunta po para sa PhilHealth. Ngayon, kung bawal po, pati alak, tama, pati alak. Ngayon, kung bawal po, o siniro nyo po, wala pong pupuntahan yan. Kaya po, napakalaking usapin yan. Saan po mapupunta yung mga budget, no? Alam po ninyo, yan nga po yung problema diyan, no? Tapos ang pwede lang po sanang ibito, yun din pong pagtataas po, no? Hindi po kasi po pwedeng ibito yung tinaas lang. Kaya stay po yan, yung pong tinaasan nila yung budget ng Senate at saka ng House of Representatives, hindi po pwedeng magalaw yan unless na isesiro ni Pangulong Marcos yung tinaas. Kaya halos wala pong magagawa si Pangulong Marcos eh. Ang nakikita lang sana natin, no, na pwede niyang ibito na talagang may epekto sa atin, yung pong akap. Kasi buo po yun eh. Pwede niya pong ibito sana yun. Kaya lang, hindi niya rin po binito. Kaya wala po talaga. Nasunod po. Tama na naman po ang tama na naman po si dati ay si Vice President Sara Duterte nang talagang nasusunod sa pagbabudget ng Pilipinas. Hindi po Pangulo, hindi po kung sino. No, si Martin at si Saldico. Yung pong pautot nito ni Grace po at saka ni Waiter Escudero. Ano lang po yan, pautot lang talaga. No? Pautot lang talaga dahil lahat po ng kagustuhan ni Martin at saka ng julalay niyang si Saldico, ayun po ang nasunod sa budget. May akap, may sangkatutak, mahigit pong 500 billion ang naging ayuda natin ngayon, no? Tuloy-tuloy po 'yan. Lumaki rin po ang budget ng DPWH, pero in fairness po, meron pong binito, no? Ito po, nagbito po ng halagang titignan lang natin kasi kapapasok-pasok pa lang po nito, 26.065 billion ang binito mula po sa DPWH. Ako, tansya ko rito, kaya po binito tong item na to na 26 billion para po walang maging usapin na ang pinakamataas na budgetary o binadgetan, kasi ayon po sa Constitution, dapat po education. No? So yan po. So lahat po ng kinaltas sa DepEd, kaltas na po yan. Wala pong kakayahan yung Pangulo na magdagdag ng budget. Ang kaya niya lang po, i-veto yung mga... Kaya ang inaasahan ko lang po talaga rito na pwedeng i-veto sana na may silbi, yung akap. Kaso, sabi nga natin, what Martin wants, Martin gets. Hindi naman po natin sinasabi na may pangunahing kasalanan nito si Martin. Yan nga po ay sa buwatan ng kanilang pamilya. Pamilya Marcos, Romualdez, Araneta. Yan po ang may control ng ating pagbabudget, no? Kaya po hindi po pwedeng isisilang yan kay Martin. Hindi po pwedeng isisilang yan. Yung mga binanggit ni BP Sara na mainit sa kanya. Yung tatlo. Yun po si BBM, si First Lady at saka si Martin Romualdez. Yan po yun. Yung tunay po may kapangyarihan sa Pilipinas pagdating po sa salapi, yan pong apat, BBM, First Lady, si Martin at saka to si Saldico, sila pa rin po ang nasunod sa ating pagbabudget. Kaya wag nyo pong hanapan po ng ilulusot nyo yung amon yung si BBM. Lahat po yan, magkakasabwat po yung mga yan. No? Tuloy po ang ligaya, tuloy po ang pamimigay ng ayuda ng ating mga politiko. Iyan.